Sa buhay o adventure, laging may plot twist. Minsan yung mga plano mo, hindi talaga masusunod. Pero ang ganda ng kwento, wala sa plano. Nasa kung paano ka babangon kapag wala nang sigurado. Kaya tara, samahan nyo kami sa isa na namang kwentong Tanay. So ayun, magandang tanghali sa inyong lahat. Welcome back to my channel. Kung nakikita nyo, nagbabasta tayo, nag-iimpake tayo. Pupunta tayo ng Camp Fagworth Daraitan sa Tanay. Niyaya ko si Camille, kasama si Yap, tsaka yung anak niya na si Kaysen. And ang goal namin syempre mag-unwind, mag-relax, mag-food trip. And this will be our first ride sa 2026. Ngayon, after ko maghanda dito, mag-prepare, pupunta ako kay Camille. Then, diretso alis na kami. Kaya kailangan ko ng bilisan. Let's go! So, ayun, nandito na kami. Sa bahay nila Camille. Ito po si Kaysen. Meron na akong bigas. Magwawan na pala. Ang check-in namin 2 p.m. eh. Tapos ang travel time namin is 2 hours. So, late check-in kami ng mga 1 hour. Tara na! Malilate na tayo. So, ako daw yung late. Whisper something I could hear away for the weekend shooting a deer. So, dito na kami kumaliwa mula sa Marilake. Ito na yung Daraitan Road. In fairness, maganda naman yung daan dito. Joke lang pala. May pa-off-road na pala sa bandang dulo. After 20 minutes ay narating na namin ang Agos River. At ito na nga ang eksenang bumungad sa amin. Boss, ano yung rekta na? Sakay na lang kami bigla? Opo. Magkano bayad? Hindi po yung isang motor. So ayun mga boss, andito tayo ngayon sa Camp Fagworth Daraitan. Ayan, nasa likod ko ngayon. And tulad ng inaasahan, meron nga talagang river crossing, no? So sumakay kami sa balsa para makatawid sa side na ito. Sobrang iba yung experience, no? Ngayon, itour muna natin yung mismong camp natin. So ito yung mismong campsite, no? Mula dyan hanggang dito. And dito ka pwede mag-park ng motor. Pagpasok mo, ito agad yung bubungad sa'yo. Yan. So ito nga pala yung tutuloyan namin. Tawag nila dito Luzon. Yung accommodation kasi nila dito nahati sa Luzon, Visayas, Mindanao. So iba-iba. Tapos yung pinakamalaki ayun yung Bila. Kita nyo ba? Yan. Yan yung pinakamalaki. Yung Bila. Pwede rin kayong mag-tent dito. And may common kitchen din. Tsaka common CR. Meron dalawang double size na mattress. May unan. Then mukhang ano ba yan? Wala siyang kumot, kaya kailangan niya mag-rent ng kumot. Then, syempre kailangan niya kumuha ng isang water jug. Grabe. Yung pwesto nitong Luzon, ang kagandahan nito katapat niya yung river. Unlike nung Visayas, nasa loob. Grabe. Ang unang-una natin gagawin, magsasayang muna tayo. Pansyameter na lang. May hina lang nagsusukat. Wala nang sukat-sukat, daliri lang. That works. Tapos, ang isunod naman natin yung sinigang. Let's go. Si Yap naman ang i-charge sa pag-iihaw. Okay. Papanguluan mo lang siya hanggang lumambot at madurog ang mga yan. Grabe, luto na rin yung liempo. Tikman natin. Alat-alat ang timpla ko Grabe. So yun, habang nag-aantay ng maluto yung sinigang, pahinga muna tayo. Wow. Kapagod din yung biyahe. Gutom na ako. Sana maluto na yung sinigang.
A few moments later. So, titignan lang natin yung niluluto natin ulit. Check natin kung malambot na. Kuha tayo ng isa. Uy, lambot na. Perfect. Lagyan natin yung sili. Then, lagyan na natin tong sinigang mix. Yung gabi, pipigayin natin yan. Ibabalik natin. Lagyan natin ng paminta para may sipa. Yan. Tikman natin. Oh my God. All goods. Last step, tsaka natin ilalagay itong gulay. Pagkahalo natin, then tatayin natin. Luto na. Grabe. Ganito pala ang itsura ng vibes dito pag gabi. Maglakad-lakad nga tayo. Dito yung campfire, oh. Yan. Kung may mag-request pa na mag-campfire. Campfire? Bonfire. Puta, campfire ang puta. Uy, so may nag-stay na rin pala dito sa Mindanao. Ayan, oh. Kanina wala dyan, eh. Dito naman yung area ng tent pitching. Chill din dito, no? Yan ang view mo. Oh, di ba? Chill ang vibes. Rinig niyo yung agos ng ilog. Nakaka-relax. Let's eat! Kakamay ako. Okay, isang dasal. Staring at the tapestry above the bed you gave me. Pero, I still haven't washed my sheets, ayun, no? 'cause I still smell you in the bed you used to rest your head on. How the hell am I supposed to sleep? Can we? So, yun guys. Kami na lang yung gising dito. Ayan, no? It's currently 11:11. Yan yung dalawa naming kasama. Ayan. Yung mag-ina, tulog na. Tulog na rin yung mga neighbors namin. Maglakad-lakad tayo. Actually, wala rin namang ibang makikita dito dahil gabi, madilim. May mga tumatawid pa rin na gantong oras, no? Ayun, no? Hindi ko alam kung nakikita nyo. Pero motor yan. Actually, nagpapaantok lang ako. Hindi pa ako matulog eh. Halos paubos na namin yung alak eh. Siguro ubusin na namin para tuluyan na ako makatulog. Yan, unti na lang naman eh. Ubusin na yan. So, ayan guys. It's currently 12 midnight and matutulog na kami. So, I'll see you in the morning. Good night. Magandang maaga sa inyo mga boss. No? Nandito tayo ngayon sa tapat ng Agos River. Kung maalala nyo kahapon, dyan tayo nag-cross. Usually talaga, meron daw talagang tulay dito. Nilalagay lang daw yun every summer or mid-February start. Anong oras na ba? 7 na, no? Ang out namin dito ay 12 o'clock ng tanghali. So, mag-prepare na kami ng breakfast namin and para makakain na. Kain, let's go! Kape. After kong magkape, maliligo na ako sa dagat. Dagat sa ilog. Sabi nila,
Hindi naman ganun kalalim yung ilog. Pero bakit parang nalulunod ako? Nalulunod ako sa inggit. Sana all. So yun mga boss, tapos na kaming maligo and nag-aayos-ayos na kami. And ang oras ngayon ay almost 11. Meron pa kaming 1 hour to prepare. Well, the overall experience dito sa Camp Fogwarts, Daraitan, okay naman. Masaya. Nakuha naman yung vibes na hinahanap namin. Yung peace, yung relaxing ambience. From the journey hanggang dun sa pagpasok dito, yung pagtawid doon sa Agus River, it was a first time experience. Yung room, okay lang din. Medyo malamig lang talaga dito, so make sure magdala kayo ng jacket. Kasi yung kumot na pwede mong rentahan na pinoprovide nila, hindi siya ganun kakapal. So, yung lamig niya tumatagos talaga. Since kubo kasi siya, hindi mo maiwasan yung mga living things. May konting mga gumagapang and so on, ganun. Rinig mo yung buong paligid mo kapag may nagsisismisan, pag may ingay na tunog and so on. Kaya kailangan mo talaga i-observe yung silence dito as respect doon sa mga neighbors mo, no? As always, every adventure has an end. Pero bago kami tuluyang makauwi, umabol pa nga itong siyap. Nasiraan pa kami ng gulong. Pero ganun talaga ang buhay. Laging may plot twist. Ang mahalaga, hindi tayo nagpapadala sa problema. Dahil basta kalmado ka, lahat may solusyon. At lahat, may happy ending. Hanggang dito na lang. I'll see you on the next one.